Good morning mga paps. Welcome to my vlog, Moto Vlog. Kamustahin naman natin yung aking Dominar UG version 1 na nabili ko last March 2022. So, mga possible na may problema yung kanyang seat cover. Medyo natastas na ng pusa. And yung nabili kong gulong, kabibili ko lang ng gulong Max Grip from Shopee. So, nabili ko siya ng 2,399. Harap likod na. So, same size pa rin siya ng stock niya, 150 by 60 by 17. Hindi mo motovlog. And yung sa harap niya is 110 by 70 by 17. So, nabili ko siya by Shopee. Yung kanyang audio, check natin. For 3 years and 10 months is 31,952. So, ang aking next chase oil ay 32,500. For every 2.5 ang aking change oil. Ang langis na aking ginagamit ay RS8. So, stock pa rin. Wala po mga binabago. Stock muffler. So, ang plan ko is babagin ko na yung aking stock muffler niya. Then, dito sa guard para sa brake fluid sa likod. So, nabili ko sa Shopee. Para kahit paano is merong suporta yung yung brake fluid niya. So ayun, 3 years and 10 months yung aking Dominar UG. Ito naman yung nabili kong elbow siya Shopee. So pa-check na lang sa description yung Shopee, yung link ng seller natin. So nabili ko to around 900 plus lang, no? So, based sa pagkagawa niya, on my observation, so, sulido naman yung pagkagawa niya. So, yung mga weld niya sa labas, so, smooth naman, makinis. So, walang mga butas na nakikita. Wala siyang mga sharp edge. So, maganda yung pagkaka-grind niya. And, makapal din yung tubo na ginamit sa kanya. And, yung stainless talaga siya, no? So, bawat weld sa mga dugtungan niya, so makinis naman siya. Wala akong nung nakikitang mga matulis o sharp edges sa elbow niya. So, makapal yung pagkagawa niya, medyo mabigat din siya. So, sana nga sukat siya, no, sa kapag pinensyo natin yung ating elbow. Doon naman sa kanyang internal parts, so wala naman siyang mga sobrang mga bakal na excess sa pagkaka-welding niya. So pati sa loob niya makinis din, no? Kasi meron so nakitang comment, no, na medyo madumi din loob niya. So ito naman yung nabili kong muffler or exhaust from Shopee din na around 1,300 plus na Yoshimura, no? So ito yung kanyang accessories. So, dalawang spring set niya, isa galing sa elbow and yung isa galing sa muffler or sa exhaust. So, magkaiba kasi siya, no? Medyo makapal yung sa muffler or sa exhaust. So, ayun ang gagamitin ko. So, pampakap ko lang siguro yung spring na galing sa elbow, no? Maganda kasi yung quality ng spring nang galing sa muffler. So, complete na siya, accessory siya, no? Yung holder niya, so okay naman, meron din siyang rubber. So ito naman yung pinaka exhaust niya o yung muffler natin. So okay naman yung packaging niya na na-receive ko. Maraming bubble wrap and safe na safe siya, no? So ito yung packaging niya. Oops, nahulog ba? Ito lang, medyo mababa lang at tumama sa insulator. So yun, may house casing siya or cover. And complete rin siya, no, accessories. Meron siyang pang 38mm na tubo. Yoshimura brand niya, yung 77 ba yun? Hindi ko matandaan yung kung anong model. Basta ang gusto ko talagang bilhin yung 420mm, no? Kasi marami kasi nagkasabi na mas mahaba, mas maganda ang tunog, hindi mabalahaw. So ito yung kanyang extension adapter, no, sa mga maliit na tubong gagamitin. So maganda yung pagkagawa niya, makinis naman yung black finish niya, matte finish, ang lagay ng spring niya. So wala rin mga nakitang scratches or any dent. So pulido yung pagkagawa niya. So ayun yung kanyang silencer, no? Pero plan ko siyang tanggalin, no, pagka pinakamit ko na.
andyan yung pinaka wrench, Allen wrench na pagtanggal doon para patanggal yung silencer. So maganda rin yung pagka-finish ng carbon niya, carbon fiber finish niya. So makinis din, no? Sana pag tumagal hindi siya basta-basta magkumupas. So naka-plastic pa, no? Yoshimura USA. So hindi ko rin siya masabi kung hindi ba siya talaga original, pero sa actual na receive siya, okay na rin siya. So, kukunin ko lang yung timbangan dito para matimbang natin kung gaano siya kabigat. Nasa description yung link ng Shopee na seller na mga gusto bumili ng ganong klaseng and legit na seller na mga exhaust muffler natin. So, 1.7 kg siya nung tinimbang ko, kaso nung iba, check natin ulit na bilan na wala siya nung tinimbang natin ulit. So yun, hindi binasa. So ulit, try natin. So yun, 1.7 kg ang bigat nito. So medyo mabigat na rin. Pero alam natin na mas mabigat daw yung 420 mm yung haba niya. So hindi ko alam kung gaano siya kabigat sa actual. So nakita na nag-comment doon. Ganito rin yung nabi niya at ganito rin tulog niya. Hindi raw siya ganong maingay sa tenga. Sana, pag ito ay na-install ko, sukat natin yung elbow. Kung talagang swak sa hindi siya ganong kabulahog yung tulog niya. Yung bilabagit na parang tulog. Suzuki Rider daw, na bilabagit nila. So, sinukat ko yung elbow sa muffler. Hindi siya maluwag, hindi siya masikip. So, okay naman, sukat siya. Pitin din siya, no? And tingin ko, walang singaw to singaw. So yun, mga paps, maganda yung pagkakagawa niya. So yun nga, sana pagka na-install ko na is pag na-install pa okay yung tulog na maganda yung tulog na bulaw. So sabi kasi ng mga expect ko na other member sa page siguro next Sunday, mas okay doon yung aking installation nito and yung next vlog mo. So abangan nyo yung next vlog ko na pagka nakapit tulog. So again, Gimo Motovlog, see you and ride to all Dominar user.